Yes, good morning. Happy Monday everyone. Araw nga ng Lunes at ito ang kauna-unahan nating topic ngayon po sa Usapang Pangkalusugan. Recognition of Childhood Asayotic Heart Disease. Ano nga ba yan? Very new sa aking pandinig. Yan po ang ating magiging talakayan. Kasama po ang isang magaling na pediatrician. Siya po ay fellow ng Philippine Society of Echocardiography at diplomate po ng Philippine College of Cardiology. Diplomate din po siya ng Philippine Pediatric Society. Ito na po't palakpakan nating lahat. Dr. Rachel Angeli Niñalga. Yes. Did I say it right? Yes, you did. Good morning, Doc. And Good welcome morning. sa Good Morning, Kuya. Good morning. Good morning sa mga televiewers ninyo. Yes. Basta usapang pambata kasi very interesting naman talaga. Yes. At usapang pambata na may kinalaman sa mga sakit na pwedeng mangyari sa kanila. And this is the very first time, honestly, sa tinagal-tagal ko po sa medical interviews na nasasagawa natin, very first time ko pong narinig itong Cyanotic. cyanotic heart Heart disease. disease, So yes. ano nga po ba itong sakit na ito? Actually, yung mga cyanotic heart diseases, part siya ng spectrum ng congenital heart diseases. So, yung congenital heart diseases, ito yung mga sakit sa puso na nung ipinanganak yung mga babies, meron na talaga sila. Meron na talaga sila. Pag sinabing cyanotic, ibig sabihin hindi sila blue baby. Yung opposite naman nun is blue baby cyanotic. So, Okay. ang cyanotic, sila yung pink, hindi sila nangingitim. Okay. Kasi di ba may mga pinapanganak na kulay blue? Yes, oo. Literally blue sila, di ba, Doc? Yes, kulay talong talaga sila pag pinanganak. And the reason is, mas marami silang... No, ang reason dyan is barado yung ugat nila papuntang lungs. Okay. So, kapos sila sa blood flow sa lungs. Okay. In contrast, yung cyanotic or yung pink babies, sila naman, binabaha naman yung lungs nila. Dahil usually may mga butas sila sa puso or may mga abnormal silang connection between the lungs and the systemic. I know. I wish we have this para mas maganda ma-identify natin. Di ba marami kasi mga parang tunnels yung Yes. puso natin. Na kung isa lang ang magkaroon ng butas, malaking problema nang nadadala sa isang tao, di ba? Yes. Lalong-lalo na sa bata. So Yes. this is congenital kasi nangyayari sa bata. Yes, Okay. oo. May butas, pinapanganak silang may butas na yung puso? Yes, oo. Pinapanganak sila na may butas na sa puso o kaya may extrang ugat na hindi pa nagsasara nung baby sila. Ang tawag doon patent ductus arteriosus. Yung mga butas sa puso, ang most common is yung ventricular septal defect. At yung isa pa ay yung atrial septal defect. May dingding kasi yung puso natin. Pinaghihiwala yung right side of the heart from the left side of the heart. Yung right side of the heart, yun yung dugo na ang dumadaloy ay walang oxygen. Papunta sila ng baga para magkarga ng oxygen and then lilipat sila sa left side ng heart. Yung left side ng heart, i-distribute yung dugo sa sistema na may oxygen. So kung may butas sa puso, bumabalik yung daloy ng dugo from left to right. So kung babalik siya from left to right, Nag-go. babalik ulit siya sa baga. Sobrang dami nga ng dugo na pupunta sa nag-overflow sa or baga. So nagko-congest yung lungs nila. Yung may oxygen na puso, na supposed to be pupunta na sa buong katawan, bumabalik muli sa baga. Yes, may ng percentage ng blood volume na bumabalik lang, ikot lang ng ikot sa baga. Wow, okay. So, usapang baga, so ang mga simptomas na pwedeng maramdaman ng bata. Okay. Hirap silang huminga. Mas mabilis ang paghinga nila. Mas prone sila sa infection sa baga, mga pulmonya. Kadalasan nagpapawis sila sa ulo, butil-butil, lalo na pag nag-feed sila or dumedede sila. Tapos very prominent, hindi sila tumataba. Very poor ang kanilang weight gain. Oo. Nahirapan silang huminga, Dok? Kasi Yes, baga oo. di ba? Oo, mahirapan talaga silang huminga kasi nalulunod yung baga nila eh. Di ba, Dok, kasi pag bata, hindi pa yan masyadong makapagsabi ng Salita, nararamdaman nila. So, how do you get to know? Iyak lang ng iyak yung bata or tulog lang ng tulog? Yes. Or... Kung baby pa sila, mapapansin mo na pag dumedede sila, parang hingal na hingal sila, hihinto sila, dedede, makakatulog bigla, talagang hinihingal sila. Tapos pag lumalaki sila, mapapansin mo hindi talaga sila tumataba kasi imbis na yung calories ay napupunta sa growth and development nila, napupunta lang dun sa workload ng heart nila.
Tapos, yun, magpapawi sila sa ulo, so hindi sila tataba. Dahil baha yung baga nila, prone sila sa mga pulmonya. Yeah. Tapos pagka ganitong, anong age usually nakikita yung mga simptomas na nabanggit mo, Doctor? Pagkalabas pa lang ba sa ospital ng isang bata, meron ka nang pwedeng mapansin ng mga ganyang signs? Or sometimes naglalas pa sila ng 1 year bago mag-manifest yung mga signs and symptoms na nabanggit mo? So, yun ang kaibahan ng acyanotic from the cyanotic diseases. Kasi yung cyanotic congenital heart diseases, makikita mo kagad pag pinanganak, may pagka-blue na siya eh. Unlike yung mga acyanotic heart diseases, pink sila pag lumabas. So, pwedeng wala silang kasinto-sintomas nung pinanganak sila. Baka nga walang marinig na murmur, and then later on, pag nag-establish na yung totoong sirkulasyon ng dugo nila, dun lang maririnig ng doktor na meron palang murmur, o kaya kahit na walang marinig na murmur, mapapansin nila, bakit palaging nagkakapulmonya itong batang ito, o kaya hindi tumataba, palaging hinihingal. Very common referral sa amin yung bata na nire-refer na hindi tumataba, palaging hinihingal, palaging nagkakapulmonya, kahit walang naririnig yung mga pediatricians nila. Kasi ang suspicion nila is baka meron silang congenital heart disease. Okay. Very common also pag pag mga school age group, yung pinaka-simpleng butas sa puso, yung atrial septal defect, ito yung butas sa itaas na kwarto ng puso, dun lang maririnig yung murmur. Or sometimes hindi maririnig yung murmur, pero kunyari nagpa-physical exam sa school, makikita na may kakaiba sa x-ray nila. Nabanggit mo kasi, Doc, na pwedeng lumaki pa sila. Yes, so, hindi naman siya ganun ka-life-threatening yung condition. Yes, it's very compatible with life. Okay. Yun nga lang kasi makikita mo talaga sila medyo naghihirap kapag dumadaan yung panahon. Okay. Kasi di ba pagka pinag-uusapan yung butas sa puso, parang agad-agad kailangan operasyon and all that, parang life-threatening condition. This time, hindi naman. Kaya lang nahihirapan yung bata as they grow older. Usually, ang mga life-threatening conditions, yung mga blue babies. Okay. May mga, may mga acyanotic congenital heart diseases na life-threatening, yung mga baradong ugat, papuntang sistema, yung mga coarctation of the aorta, na severe interrupted aortic arch, very life-threatening yon. So yun, inooperahan din kaagad, kahit na 1 month old sila, 2 months old, 3 months old, ganyan. Butas, paano ang treatment procedure nito, Doc? Wala ba pwedeng inumin, tapos magkaroon na ng walling palagi kaming actually tinatanong, Doc, nadadaan ba yan sa gamot? Naku, hindi po. Wala pong gamot na pwedeng magpasara ng butas sa puso. Either kusa lang po siyang magsasara or talagang hindi siya magsasara. May natural history kasi yung mga butas sa puso. Pag maliit lang siya and maganda yung location niya, for example, nandun siya sa gitnang bahagi ng dingding, tapos maliit lang siya, may chance siyang mag-close by 2 years old or sometimes up to 6 years old. Okay. Pero kapag malalaking butas or medyo pangit ang location nila, as early as pagkaka-diagnose, sinasabihan na talaga namin yung parents na, medyo aabangan na natin to ha, kasi mukhang hindi magsasara ito. So, tingnan na lang natin yung proper time para maoperahan yung bata. Ano mga diagnostic test, Doctor, ang usually nire-recommend ninyo sa mga bata na nag-undergo ba sila ng 2D echo pagka baby pa? Yes, oo. Actually, ang confirmatory diagnosis is 2D echo. So, yun yung parang ultrasound sa puso. Makikita namin kung nasaan yung butas, gaano kalaki, kung lumalaki ba yung heart, yung pressure sa lungs, no? Tapos, kung in the absence of 2D echo, for example, nasa probinsya, walang 2D echo or walang pediatric cardiologist na available, an X-ray and ECG will help. Of course, pinaka-importante yung mga signs and symptoms nila. So, yun yung talagang magbibigay sa amin ng suspicion na baka nga may sakit to sa puso, baka may congenital heart disease itong batang to. So, definitely after the surgery naman, Doctor, magiging back to normal na yung paglaki ng bata, maiwasan na yung hingal niya, yung mas magiging okay na yung paglaki niya, gano'n. Yes, very dramatic ang kanilang response sa surgery. Makikita mo kagad, hindi na sila hinihingat. Nakakatuwa kasi yung mga parents sasabihin sa amin, Doktora, ang lakas-lakas na niyang dumede, ang takaw-takaw na niya, hindi na siya napapagod. Di ba pag pinag-uusapan ng operasyon, di ba? Parang ang sakit isipin na yung anak mo operahan. Ano ba ang ideal age, Doctor, na pwedeng maoperahan ng bata na may ganyang klaseng karamdaman? Okay. Depende yan sa sintomas ng bata. If it is life-threatening, kahit na at birth, inooperahan niya ang mga yan. Oo. Pero kunyari, kaya pa nating i-delay kasi gusto natin medyo tumaba pa sila ng konti. I-delay natin ng konting taon, ganyan.
Or sometimes dahil late din na discover, for example, yung atrial septal defect, usually school age yan, mga 6 years old and beyond. Elective surgery naman palagi yon. We usually advise the surgery during summer months para hindi naman maka-istorbo yung operasyon dun sa pagpasok ng bata sa school. Yung post-management treatment procedure na kailangan pagdaanan ng bata after the surgery, ma-intense ba? May mga bagay ba na hindi na siya pwedeng gawin? Hindi na siya pwedeng mag-sports or kumain ng mga bagay-bagay? May mga ganun ba, doctor? Theoretically speaking, kung ni-repair na yung puso nila, dapat wala ng problema. They can go back to the usual daily activities and yung mapapansin ninyo, magiging at par na yung kanyang activities dun sa mga kaklase niya or sa mga kaedad niya. So, kadalasan kung a cyanotic congenital heart disease, simple lang naman siya, nakakabalik din sila dun sa usual regular activities nila. That's good. Okay, usually magda-downtime lang yan ng mga... A little recovery period para How lang... long? Usually mga at least 2 weeks, but sometimes in-extend namin up to a month kasi kultura ng mga Pilipino, ingatan yung bata kasi kaka-opera lang. Tsaka, di ba Ingatan binibiyak? yung sugat. Oo, yes. binibiyak yung dyan, di ba? Yes. Naku, Oo. nakakatakot. Well, anyway, mga kasambahay, meron po kasing event na magaganap ang grupo po nila Dr. Rachel Angeli Ninyalga. Ayan, this coming October. Yes, but this week we're we're celebrating the Philippine Society of Pediatric Cardiology, yung congenital heart diseases na in the childhood. So for this week we are discussing congenital heart diseases with the lay people. Ayos, ang dami namin mga pasyente na mga indigent, hindi namin mailapit sa iyo, Doc, ha? Oo, kasi daming mga cases na ganyan, hindi namin malaman kung kanino namin ilalapit. Meron na tayo ngayon. Yes, Salamat. Okay, doon na lang sa society po Yes, ninyo. Alright. Well, thank you once again, Dr. Rachel Angeli Ninyalga, ang ating po naging pediatrician cardiologist ngayong umaga para sa ating segment na Usapang Pangkalusugan. Yan muna ang ating topic for today. Back to you, Kong Erin. Maraming salamat, Lynn, sa Usapang Pangkalusugan.